Sa bayan ng Candelaria, Quezon, ipinanganak noong ika-25 ng Mayo taong 1977 ang isang batang babaeng tatahak sa landas na hindi niya kailanman inakalang mararating. Pinangalanan siyang Atisa mula sa kombinasyon ng pangalan ng kanyang amang may dugong Finnish-Swedish. Ngunit sa kabila ng maganda at kakaibang pangalan, lumaki si Atisa na halos walang koneksyon sa kanyang tunay na ama. Sa murang edad, natutunan niyang ang pamilya ay hindi laging kumpleto. Minsan, ang pagmamahal ay nagmumula hindi sa dapat magmahal, kundi sa mga taong nananatili. Lumaki siya sa kalinga ng kanyang ina, isang single mother, at ng kanyang lola, ang dalawang babaeng nagsakripisyo para maitawid siya sa buhay. Hindi marangya ang kanilang araw-araw. May mga panahong nagtitinda sila ng kandila sa sementeryo, nagbubuhat ng kung ano-anong pwedeng ipagbili, basta't may pangtustos sa pag-aaral. Habang ang ibang bata ay abala sa paglalaro, si Atisa ay abala sa pagharap sa realidad. Pero kahit mahirap ang buhay, may kakaibang tapang ang batang si Atisa. Pagdating niya ng 10 taong gulang, sumubok siya sa mga local pageants. Hindi dahil pangarap niyang maging reyna, kundi dahil kailangan niya ng premyo para sa school expenses. Doon nagsimulang lumitaw ang isang munting liwanag, ang posibilidad na ang isang simpleng batang probinsyana ay maaaring tumindig sa entabladong mas malaki pa sa kanyang mundo. Lumaki siyang mahiyain at hindi masyadong sanay makihalubilo, pero may pangarap siya, maging pulis. Nag-apply pa nga siya sa Police Academy, pero hindi yon ang landas na ibinigay ng tadhana. Sa halip, napunta siya sa kursong accountancy, tiyak at praktikal, isang propesyon na inaasahang magbibigay sa kanya ng matatag na kinabukasan. Pero hindi mapipigilan ang itinakdang kapalaran. Noong 2017, kumatawan siya sa Niyugayugan Festival sa Reyna ng Aliwan at nagwaging second runner-up. Dito muling sumiklab ang dati lang pampandagdag na pageant experience, naging totoong pangarap ang isang korona. At 2018, nagsimula ang kanyang pagangat. Sumali siya sa Binibining Pilipinas 2018, at sa isang gabing puno ng tensyon at pangarap, tinawag ang kanyang pangalan bilang Binibining Pilipinas International. Hindi niya akalaing ang batang nagtitinda ng kandila ay darating sa ganitong sandali. Lumipad siya sa Tokyo para sa Miss International 2018 at sa harap ng buong mundo, inilaban niya hindi lang ang Pilipinas kundi pati ang kwento ng kanyang pinagdaanan. Nagtapos siya bilang first runner-up, isang napakalaking karangalan. Ngunit ang tagumpay ay may kasamang kabigatan. Paglipas ng mga taon, kumarap siya sa health struggles at personal battles. Nag-withdraw siya mula sa Miss Universe Philippines 2020. Marami ang nanghinayang, may ilan pang nagduda. Pero hindi siya tumigil. Noong 2024, bumalik siya. Mas matapang, mas polido, mas determinado. Nanalo siya bilang Miss Cosmo Philippines at kahit hindi niya pa nararating ang tuktok, malapit na siya roon. At dumating ang 2025, ang taong babago sa kanyang buhay. Sa isang coronation night na puno ng kasaysayan, pag-asa, at emosyon, itinanghal si Atisa manalo bilang Miss Universe Philippines 2025. Sa gabing yun, para bang bumalik ang lahat ng alaala. Ang batang nagtitinda sa sementeryo, ang dalagang lamaking walang ama, ang estudyanteng naghahanap ng paraan makapagtapos, ang babaeng ilang beses nadapa pero bumangon. Ngunit ngayon, siya na ang magiging mukha ng Pilipinas. Kinatawan niya ang bansa sa Miss Universe 2025 at nagtapos bilang third runner-up. Pinatunayan sa buong mundo na ang isang bata mula sa simpleng pamilya ay kayang tumindig sa entablado ng mga Diyosa. Sa likod ng korona, negosyo, at karangalan, si Atisa ay nananatiling simbolo ng resilience. Isang babaeng hindi tumakbo palayo sa kahirapan, bagkus, ginamit niya ito bilang hagdanan. Isang babaeng hindi nagpaalipin sa kawalan, ginawa niya itong lakas. At isang babaeng nagpapatunay, araw-araw, na ang ganda ay hindi lamang nasa mukha, ito ay nasa tapang ng puso at lalim ng pinanggalingan.